Matapos nga makalaya itong si Vivian ay agad niyang hinanap ang bahay ng kanyang anak na si Xavier. Ngunit dahil sa mapangalipusta ang lolongan nitong si Xavier at hindi siya kinikilala bilang pamilya, itinaboy lamang siya. Wala siyang napala. Naglakad siya ng mahabang mahaba. Pagod na ang kanyang mga tuhod. Halos mahimatay na siya sa daan ng isang kaibigan ang magpapahiram ng cellphone. Kaya naman na-contact niya itong si Princess upang sabihin na nakalaya na siya. Agad naman ito nakipagkita kay Princess. Sinabi ni Vivian ang lahat-lahat na ngayong nakalaya na siya ay gagawin niya ang lahat-lahat. Magkaayos na sila ni Xavier. Ngunit ikinalulungkot na sagot naman itong si Princess na sa tingin niya ay huli na ang lahat. Dahil ngayong nakalaya siya, ang kanyang anak naman na si Xavier ay nasa loob ng kulungan. Kaya tela hindi na siya mabibigyan pa ng tsansa. At hanggang ngayon, malayo pa rin ang loob ni Xavier sa kanya. Galit nga ito sa ginawa niya ng video doon sa birthday niya. Sa kabilang banda, patuloy naman ang ginagapang ni Divina itong si Raymond. Talaga namang papahirapan niya itong si Charlene. At hindi naman na manhid itong si Charlene na hindi niya mararamdaman ang tela kakaibang aksyon at galaw nga itong si Divina, kung saan inayawan niya ang kanyang mga employee na magsuot ng kung anong gusto nilang damit, kung saan komportable sila. Ngunit nang pumasok naman ito sa opisina ay tela halos magubad naman ito sa harapan. Kaya naman na hindi siya magandang modelo o maging ehemplo bilang isang leader. Hinarang na siya nitong si Charlene, ngunit sadyang matigas itong si Divina at talagang gagawin niya ang gusto niyang gawin dahil pinanindigan niya na may karapatan siya dahil investor siya at may malaking share siya na binayaran sa naturang kumpanya. Kung hindi umano dahil sa kanya ay bumagsak na ang kanilang kumpanya. Kaya naman wala umano ni isa na kailangang magdikta sa kanya kung ano ang rules na gusto niyang gawin sa naturang kumpanya. Sa kabilang banda, unti-unti namang makikita nitong si Charlene ang tela kakaibang galaw nga nitong si Divina pagdating nga sa kanyang asawa. Madalas nga ito kapag natutuwa ay bigla na lamang niya itong niyayakap. Kaya naman sa pagkakataong yun ay humarang na nga siya. Kung ang lahat ng bagay umano ay nakukuha niya, pagdating umano daw sa kanyang asawa ay hindi niya ito magagalaw. Hindi hahayaan ni Charlene na tuluyang maakit nga nitong si Divina ang kanyang asawa. Kaya naman siya na nga ngayon ang gumagawa ng paraan nang sa ganun mailayo niya ang kanyang asawa sa ahas na ito nga si Divina.